Okay, good evening mga kapatid. Good evening po. Salamat sa Panginoon na muli tayo ay nagkasama-sama. So, nakakamiss yung bawat isa na pag yung kahit na ilang araw lang na hindi tayo nagkita. So, sarap naman na kahit na yung mga ganitong pagkakataon magkasama-sama tayo. So, thank God sa buhay ng bawat isa na patuloy na pinagpala dahil nakarating dito sa lugar na ito at nakasama rin dyan sa kabilang linya na nakikinig sa oras na ito. So, God bless you. So, we are welcoming everyone who is going to watch and listen to this lesson. And of course, yung ating lesson is continuations. Of course, yung series natin is about the gifts of the Holy Spirit. And salamat sa Panginoon. Yung last week, ang pinag-aralan natin is a gift of leadership. So, nandoon yung pagiging tinuro doon kung paano tayo makakaroon ng leadership. So, of course, there is, kung alam natin na magkaroon tayo ng zelos o selos doon sa magkaroon tayo, na maging tayong kagamit-gamit. So, that's leadership. Leadership. So, meron pa, mag-pray tayo para ma-activate o mag-operate sa atin yung ganong gifts. So today naman, so welcome Ate Len May. Kumusta ka na po? Kumusta po dyan? Na-miss na daw po. We miss you. See you. Kung may time ka lang. Kung may chance lang pala. Hindi may time. May time ka naman eh. Problema lang, wala kang chance. May chance yan. May chance pa rin. O sige. Basta, bahala ka na. Anytime na bisitahin mo kami rito. We miss you, Ate Len May. Okay, so let's start na po sa ating pag-aaral, sa ating lessons for today. It's yung spiritual, yung 'di ba, pinag-aaralan natin yung categories, yung 4 categories ng gift of the Holy Spirit. Siyempre may 4 'yan. Ang una, siyempre, 'di ba, yung pinag-aaralan natin yung gift yung sa leadership gift o special gift. So, pangalawa, ano pa yung pangalawa? So, napag-aralan natin yung di ba yung pangalawa? Limutan ko tuloy. Yun, yung mga pinag-aralan natin. So, ngayon po tayo nasa serving gifts. At ang serving gifts ay meron pong siyam na gifts na under ng speaking. Ayan. Pangalawa yung speaking gifts. So, ngayon nasa serving gifts tayo. Okay. So, nalito na ako sa dami ko lang tinuturo. So, thank God. So, salamat po sa reminders. So, yun nga. So, sa gabi ito, pag-aralan natin yung speaking, yung sa pangatlong gifts ng serving gifts. Serving gifts, di ba? Okay, praise God. So, ngayon po yung spiritual gifts of helps. Yun, si ate nandyan. Good evening po. Kamusta ka po dyan sa bahay, sa church? So, kitain ka na lang po namin dyan maya-maya. Okay po. Kung kami po matapos agad. So, salamat sa Diyos. So, bukas po tayo natin Biblia habang tayo po ay habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, we need to open our Bible. So, let us open our Bible in 1 Corinthians chapter 12, 28. So, today is spiritual gifts of help. Yung help. Pangatlo ito eh. Helps. 1 Corinthians chapter 12 verse 28. So yung ating lesson ay spiritual gift of helps. So under yan ng serving gifts. Serving gifts. So diba nakaraan yung may discerning gifts, sumunod yung leadership gifts, tapos ngayon naman yung gifts o helping gifts, helps gift. So, under yan ng serving gifts. Okay. So, ano ba yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28? Kung may Tagalog tayo, so it's better. I will read the Tagalog. Sabi sa Tagalog, at nando po ba kayo? Sa 1 Corinthians 12:28. Sa unang Korinto, kapitulo 12, versikulo 28. Sabi niya ng Panginoon, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. So, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay, mga apostol. Ibig sabihin, hindi lahat, kasi ilan sa kanila ay mga apostol.
Pangalawa, sabi niya ikalaway, mga propeta. So ilan din lang sa kanila ay propeta. Pangatlo, ikatlo'y mga guro. So hindi rin po lahat. So kaya nga body yan eh. Saka mga himala. So isa rin yun. Tapos saka mga kaloob na pagpapagaling. O so yung mga healing. So tapos mga pagtulong. So ito na po yung helps. Pagtulong. Yung mga pamamahala o administration. Tapos iba't ibang mga wika o yung gift of tongues. So yun po yung sa Tagalog. So ano ba naman yung ating ibig sabihin ng spiritual gifts of helps o helps? Ano po ba yun? Ano po ba yung sa tingin nyo yung ano ba yung tawag sa Tagalog nun? Yung pagtulong. Ano po ba yung pagtulong na biyaya ng Diyos na pagtulong o kaloob ng Diyos na pagtulong? Hello Ate Rowelyn dyan sa Bidia, good evening po. Kumusta po kayo dyan? Salamat po sa pakikinig. So spiritual gifts of help is ano po ba? Is someone who tends T-E-N-D to work behind the scene to get things done. So yung mga ano daw ibig sabihin sa Tagalog, yung spiritual gifts of help. Commercial. Spiritual gift of help ay ano siya? Is someone Ito po yung is someone who tends to work behind the scene to get things done. Ito po yung mga kapatid na sa simbahan na hindi mo halos nakikita pero marami siyang ginagawa sa simbahan. Hindi siya frontliner, pero marami po siyang nagagawa sa simbahan at marami po siyang na-accomplish na wala naman nakakakita. sigat lang nakakita. Si God lang nakakita, kaya si God rin lang magbibigay sa kanya ng promotion, siya rin na magbibigay sa kanya ng reward. So marami pong ganun. Kaya nga nakakatuwa yung mga ganun nung panahon na naalala ko nung mga panahon na ako masaya na ako na nagiging part ako sa sa mga tagalikod lang, sa mga backstage. Masaya na ako noon. Hindi nila alam na na-accomplish ang isang gawain may nag-umpisa nung maggawa. Sila dumating na lang at sila yung frontliner. Pero kaya nga makikita mo na binago ng Panginoon at pinromote niya tayo. So ganun din tayo. Na pag tayo naging faithful sa Panginoon, tayo po ay iaangat ng Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya nga sabi niya, kung ikaw ay humble, na ikaw ay tataas ng Panginoon. Kung ikaw naman ay proud, ikaw ay babagsak ng Panginoon. So marami pa nga sa simbahan, dalawang klase lagi sa loob ng simbahan eh. Merong ganyan na mahilig yung hindi nagpapa alam kung sino yung yun lagi nga sa backstage pag nag-help siya, sabihin, wag mo sabihin na sa akin galing, sa akin ang galing niya, 'di ba? May mga ganun yung pag yung may problema yun, sabi mo ako yung wag mong sabihin na akong nagbigay niyan o sa akin galing yan, basta sabi mo may nagbigay sa kanila. Tapos meron namang iba na yung kalahati naman nun, kadalasan mahilig naman sa recognition. Kadalasan yan yung mga taong mahilig sa gusto na niya talaga maging frontline, tapos pag hindi na siya na-recognize, aalis siya. Marami akong kakilala na ganyan, na gusto nila na nakikita yung kanyang bawat kinilos, bawat kinontribute sa church. Kaya nga pag alam namin yung pag alam mo isang kapatid na mahilig sa recognition, ang gagawin na lang natin, yung parang i-affirm na lang natin yung kanyang gagawin para lang siya. Kasi yun ang hinahanap ng heart niya eh, na siya eh, na na ma-recognize yung kanyang ginagawa eh. Tayo po ba, pag tayo po ba may ginawa para sa Panginoon, nais po ba natin na yung iba ay yun lagi nakikita ng tao yung ginagawa natin? Sa naman pastor, sa simbahan hindi mo rin may iwasan yan. Meron din ganyang attitude. Totoo na po. Pagka hindi na-recognize, ay, na-disappoint na. Huminto na kasi, ay, hindi man lang ako nakikita. Oo, na,
I remember talaga, hindi ko lang napasalamatan. Ang alam ko, isang beses lang talaga yun. And yun, I heard na yun yung nagiging reason na hindi na siya mag-church kasi hindi man ako pinapasalamatan ni Ate Sally. Alam mo, hindi lang sa atin nangyayari yan. Oh, marami po. Halos marami pong ganun. Most talaga mayroong mga ganyan na church. Pero syempre, encouragement natin na kailangan talaga na pag may attitude tayong ganyan, Oo. kailangan natin ihingi ng tawad kay God yan. Tayo magbago doon. Opo. Hindi yung simbahan ang babaguhin natin na kailangan yung simbahan maging laging recognize araw-araw. Sabi nga ng Panginoon nako, saan mo ba gustong rumisib ng reward? Doon sa tao ba o sa Diyos? 'Di ba pag na-receive mo na yung reward mo, yung applause ng tao, sa tao ka na naglilingkod noon kasi naghahanap ka na lagi ng approval ng tao. Na pag hindi in-approve ng tao at hindi kina-appreciate ng tao, ayaw mo na. Saan ka ngayon nakatingin? Saan nakatfocus ang ating serve sa ating herb? Ang ating ginagawa? O 'di ba sa tao na yung pagkaganon. Kaya tayo kung halimbawa nagkakaroon man tayo ng heart minsan ng ganyan, so chine-check tayo ng Panginoon diyan na baka sakali na dumadaan sa ating buhay na naghahanap tayo ng recognition. So hindi po yun yung magandang set. Minsan tama po na minsan kailangan i-appreciate, 'di ba? Pero wag nating gawing parang bisyo na maghahanap tayo ng appreciation. Si Lord appreciate niyan, mga kapatid, for sure po. Kaya sabi na nga Panginoon na your labor is not in vain. So lahat yung po ay recorded po yan. Kaya nga pagdating sa langit ay alam niya lahat ng mga ginawa natin. Kaya nga meron sinasabi na pagdating sa langit, ang dami-dami kong ginawa. Pagdating daw sa langit, pagre-reward, merong yung pagkaano, para siyang ang dami mong ginawa pero pagka in-account na lang, kakauntin lang. Kasi ganoon na magiging rewarding Hindi lahat ng ginawa mo sa lupa na makikita mo sa langit, ma-expect mo sa langit. Kasi kung depende pala yun sa motive ng tao. Pag ang motive ng tao ay kagaya niyan puro recognition dito sa lupa, pagdating sa langit hindi mo na matatanggap yun. 'Di ba kagaya nung sa mga Pariseo, 'di ba? Yung sa Pariseo, pagka yung naggusto nila yung pag nagdadasal sila, marami nakakakita, 'di ba? Gusto nila yung maraming approval ng tao, gusto nila yung maraming nakakakita, kaya nga sinasabihan siya ng Panginoon, kung kayo magbibigay, ay huwag niyo nang pasabi kahit sa iyong kaliwang kamay, 'di ba? O pag kayo na may magdasal, huwag kayong papakita pa sa mga tao na ako ay holy, O 'di ba? Huwag na kayong pupunta sa panlookan ng maraming tao at nung kayo magpe-pray para sabihin lang na ikaw ay banal. Sabi niya, punta ka sa kwarto na walang nakakita kundi ang Panginoon lang. O 'di ba? Sa sabi ng Panginoon, ang ginawa mo ng sekreto ay re-rewardan ka ng Panginoon. Kaya nga yung being givers o being helper, dapat tayo ay genuine yung heart natin na pagtulong. Oo, hindi tayo nag-iisip ng mayroong pang kapalit. Pag walang kapalit, sasabihin, 'di ba? Mayroong mga ganon na kailangan may kapalit. Pag wala, pag akong tumutulong, ang daming Pero pag ako naman nangangailangan, wala naman natulong. Kaya nga ako, alam mo, pag ako sabi ko nga dun sa pamilya ko, mag-prepare tayo kasi pag tayo naman nawalan, wala tayong maingan na Kaya, di ba, naanin nyo ba yun? Ang hirap-hirap kayong humingi ng tulong, pero ikaw, ang dali mo lang tumulong sa tao. Kaya sa atin naman, bilang nakakaranas ng ganun, hindi na natin kailangan na sabi pa sa tao na, bakit ngayon? Parang inaano mo yung, ang tawag doon, sinusumbat mo sa mga tao. Nung kayo nangangailangan, nandyan ako. Ngayon ako may kailangan, nasan kayo? Eto na, hindi na ako tutulong sa inyo. Ay, sabi ko, Lord. Kaya nga mga kapatid, natin, yung mga ganong heart, ibig sabihin immaturity yun sa spiritual. Kasi pag tayo malalim talaga sa spiritual, hindi tayo nag-expect ng anumang balik ng ating mga ginawa. Hindi tayo nag-expect. Kaya kung ano man yung nagawa natin, so sa Lord na lang tayo umasa. Kaya nga yung mga yung bawang minsan pati nga dun sa mga minsan nagiging set ng heart din natin sa giving, no?
pag nag-give tayo sa Panginoon, ina-expect natin niya na may balik sa Kanya. 'Di ba? Kaya inisip niya, pag kayo nagbigay ako ngayon, sigurado bukas meron ako marami. Alam niyo mga kapatid, ang layo-layo ng ang layo-layo ng pagkaka-understand natin pagka gano'n ng ating naging attitude sa giving. Pag nagbigay, gusto natin may balik agad at marami agad. 'Di ba? Pag tayo nagbigay, ibig sabihin, yun yung pagsamba mo sa Kanya, yung pararaan ng pagsamba mo eh. 'Di ba? Yung pagmamahal mo sa Diyos, yung nagbigay ka. Kaya yung sa akin lang po, yun lang po yung may ko diyan, kasi yung naging buhay ko na pag ako yung nagbigay, ang sa akin nga ay wala na nga akong maibigay sa Kanya. Yun na nga lang time ko kaunti, plus yung kaunti lang dun sa kinikita ko, tapos hihingan ko pa na ibalik pa sa akin. Dapat hindi ganun set ng ating heart sa pag nagbibigay. Kaya nga yung Christians o anak ng Diyos, dapat normal sa atin yung pagbibigay. Normal sa atin yung pagtulong, normal sa atin yung pagkakawang gawa, yung maayos na gawa at walang iniintay na kapalit, 'di ba? So yun po. So spiritual gifts of help is someone who tends to work behind the scene to get things done. Pag sinabing behind the scene, it is a secret work na sa Panginoon lang ka nagse-serve, para sa Panginoon lahat ang ginagawa natin. Amen po. So sabi na rito, gifts of helps is ability to assist others. Meron pa yun, yung hindi lang dun sa mga pagse-set up ng mga gawain, kundi dun din sa kapwa-tao natin. Sabi niya, is abilities to assist others in the work of the Lord. Gifts of help, enabling them to increase the effectiveness of their own spiritual gifts. So haba palang ginagawa natin yan, kung gifts, enabling, kasi past tense na o present tense. Enabling them to increase the effectiveness to their own spiritual gifts. Ibig sabihin, exercising pala yun. Ini-exercise natin yung gifts natin. Enabling them to increase the effectiveness of their own spiritual gifts. So kahit pala tayo may gifts ng helping na nararamdaman natin, pero hindi natin yan ina-exercise, hindi siya lalago. Tama naman po, lahat po ng gifts na meron po tayo. Ay, Ate Princess, good evening po. Lahat ng mga gifts ko, anong meron tayo, kung naging gift natin is administration, ramdam natin na kaya nating gawin yun. Pero hindi natin ginagawa o hindi natin ginagawa sa buhay natin. So, hindi siya lalago, hindi siya kakapal, hindi siya magiging lifestyle. So, yan yung sinasabi ng gifts of helps. Also, yung gifts of helps din is to will often to have a joyful take the responsibility of the other's shoulder. So parang masaya ka rin na yung tinutulungan mo rin yung mga kapwa. Minsan ako ganun eh. Noon pa rin, kahit na pag alam ko may nangangailangan, merong especially yung mga negro, no? Yung mga negro, alala ko lang. Hindi ko sila kayang titiisin. O kahit hindi pa sila nagsasalita at alam kong sila yung parang wala na, alam kong wala na silang susubuin. Oo, nare-sense ko na lang, tapos ako na lang kusang nag-o-offering. Yun, ganun yung yung heart ko. So ito pala ay gifts of helps. So meron pero tayong gifts of helps. So siguro naman lahat naman tayo nakakaramdam ng mga ganito, no? Na pag nakakita tayo ng mga kapatid na nangangailangan, o parang feeling mo na kailangan niya. So hindi man siya nagsasalita, alam mo na kailangan niya. Oo. Tapos anong ginagawa natin, 'di ba? Meron tayong ginagawa para siya ay maabot. So, ano ba yung mga sign na may spiritual gifts tayo? So isa 'yon. So you have a initiative. You have initiative to take responsibility of the others.
initiative. Number 2, have a personality that is humble and have no problem sacrificing time and energy to do God's work. Ulit, have a personality that is humble and have no problem sacrificing time and energy to do God's work. Meron daw tayong personality na mapagpakumbaba. Wala tayong problema lagi, magsakripisyo tayo ng time, sacrificing time, energy, and basta para sa glory ng Panginoon, to do God's work. So yun yung isa sa meron ba tayong mga ganyan? Naramdaman ba natin yan? Yung yung basta para sa Panginoon, masaya tayo. Basta for the glory of God, hindi tayo nabibigatan. Ang gusto natin lagi tayong kapart ng gawain sa simbahan. So kahit nga minsan yung counting bagay na lang na meron ka, ibibigay mo pa. Sa time din lalo na. Kahit alam mo yung time mo na wala ka na para sa sarili mo, bibigay mo pa rin yung time para sa Diyos, basta para sa Panginoon. Diba? Kaya that's a personality that's humble enough to have no problem sacrificing time and energy. So yun yung mga yun yung mga sign na meron tayong spiritual gifts. Number 3 is ability to see what others need. So tingnan natin yung ating mga sarili kung meron tayong mga ganyan. Ability to see what others need open before they even know they need it. Ability to see what others need. Kita mo yun, open before they even know they need it. Often before they even know they need it. Nakakaramdam tayo yung nasa-sense natin. Merong ganun naalala ko nung kami talagang walang-wala pa, nararamdaman namin na hindi kami nagsasabi kahit anong hirap na ng buhay namin. Hindi kami nagsasalita sa mga kapatid kasi nahihiya na kami dahil lagi na lang silang tutulong. Tapos magugulat ka na lang na kinabukasan, meron sa pinto mo, pagbukas mo, meron na sa grocery na isa-isang bag na grocery, nandun mantika, nandun bigas, nandun sabon, nandun na ganun diaper, may gatas pa, grabe. May pataba. Kompleto. Kaya nga sabi ko, yung mga ganun may discernment, yung parang heart niya. Meron nga ako dito hindi ko sinasabi na may nangangailangan ng finance ng church noon, yung bibili pa ng sasakyan noon. Tapos biglang isang araw tumawag sa akin yung isang kapatiran. Sabi niya, eto, meron sinabi sa akin ng Panginoon. Hindi niya alam na may nangangailangan tayo ng pera. Pero sabi niya, eto, kinausap ako ng Lord na bigay ko raw sa inyo to. Kaya nga alam, nakakatuwa talaga ang Panginoon na gumagamit siya ng maraming tao na kahit nga tayo na-exercise din natin yung mga ganyan. Kaya pag tayo may heart na ganyan, palaguin natin. Tayo mga kapatid, meron ba tayong mga nararanasan mga ganyan? 'Di ba? Nararamdaman ba natin sa mga kapatid natin, even dun sa mga siguro sa mga family natin, relatives natin, natitis ba natin na pag nawala sila, kahit na minsan walang-wala ka na, talagang pipilitin mo pa rin abutin sila, lalo na pag alam mong sila nangangailangan, ay ikaw nangangailangan ka rin minsan 'di ba? Tapos pero babaliwalain mo na lang yung sarili mo para dun sa mga mga ibang tao, 'di ba? May mga natutulungan pa tayo ng mga ibang tao na hindi naman natin kaano-ano, 'di ba? Maraming beses din ako na gaganyan na sasabihan, tapos kahit di ko sila kaano-ano, pag sila dumaing, hindi mo rin sila matitiis Hindi mo sila matitiis, lalo na pag alam mo tungkol sa mga medical na pamumuhay. Nako. Kaya nga sabi ko, kahit kaunti, nagpapadala ako, bibigay ako. So salamat sa Lord na we were able to give. So number 4, have a great attention to detail, to tend to be
very loyal to go above and beyond in everything. Have a great attention to detail and tend to be very loyal and tend to go above and beyond everything. And tend to go above beyond in everything. Ito sobrang ano talaga to eh. Yun talaga doon mo talaga makikita yung gifts na ito, yung hindi na niya komportable, hindi niya ginagawang pangkaraniwan. Pero pagdating dun sa mga taong nangangailangan, kahit na wala na siyang time, kahit na ang buhay niya ay parang nangangailangan din, pero yet ginagawa niya pa rin na tumulong sa kapwa o abutin niya pa rin yung mga ibang tao. So minsan noon, naalala ko kahit pagod na pagod ako, tatawag yung mga kapatid namin sa Pujaira, sabihin magpapahakot, di ba? Pahakot ng mga dahil hindi ako lang may sakyan eh. Akutin ko yan kahit na gabi na, tapos uuwi ako, gutom pa ako niyan, galing pa ako trabaho. Tapos pagdating sa dito, wala ka namang di ba? So ang dami mong isasakripisyo, tapos marami ka pang gagawin. Kaya nga yun yung mga beyond yung ability mo na eh. Beyond sa masyado nang above sa ating kakayahan. So yan po yung gifts of help. So meron po ba tayong mga ganyan na meron tayong yung personality na humble, no problems at all. So meron ba tayong mga ganyan na kung ano man yung para sa glory ng Panginoon gagawin natin? 'Di ba? Meron ba tayo niyan? So yan yung mga symbols o sign na meron tayong spiritual gifts of helps. So ano naman dito yung sabi niya rito, they are often described as having a servant heart. So in other words, servant heart pala yung gifts of helps. So servant heart. So gifts of help is often an unnoticed gift. Hindi rin siya yung parang hindi ano ibig sabihin ng unnoticed. Hindi napapansin, no, 'di ba? Hindi natin napapansin na meron pala tayong mga ganyan. O 'di ba? Minsan ayan, helps is often unnoticed gift, yet the gift is often essential part of keeping things running and making sure everything is cared for inside out of the church. So hindi napapansin na maraming tao, pero yung mga may ganung gifts, halos para siyang, sabi nga pang backdoor eh, pero napaka-importante niyan. Kasi ngayon nga iniisip ko eh, sabi ko nga, si pastor, pag umuwi, si Ate Lynn uuwi din. Sabi ko, kung walang magiging kagaya ni Ate Lynn, ang hirap-hirap kaya. Kasi parang ang laki ng part dun sa simbahan na may isang yung parang isang kagaya ni Ate Lynn na pag may dumating na bisita, siya nagre-receive without walang hesitant na automatic siya nagre-receive. Pag mayroong mga nangangailangang kapatid, siya ang pupunta, 'di ba? Siya ang haharap. Pag mayroong may problema, siya yung mag-aayos, 'di ba? Pag mayroong mga youth, 'di ba siya pa rin. Adjust, sabi ko nga equalizer siya eh. Para sa tingin ko sa kanya equalizer. Pag kausap niya mga babae na bata, doon pa rin siya, adjust. Bata din siya, adjusted din pati yung kanya yung mga So, sabi ko nga, tapos pag mayroong ganito, 'di ba? Ang ginagawa niya, nagluluto siya, nag-ano siya, 'di ba? Pagdating naman sa church, alam na niya kung anong kakailanganin. Nandiyan yung kailangan ng sabon, kailangan panlinis, kailangan ng kailangan ng bigas, kailangan ng ulam, kailangan nito. Tapos naalala lahat yung mga taong sa paligid, lahat ng membro. So yan po yung yung gifts of helps, pero kaya nga napaka-importante. Kasi kung wala po yung mga ganyan, lahat tayo nakikinig, wala tayong mga kagaya ni Ate Lynn. So, I appreciated talaga ang mga ganyan na lagi na lang. Kasi labas ng labas. Hindi po. Ang yung pinag-usapan, yung pinag-usapan po namin, yung kasi po, yung kahirap nung walang, pag umuwi ka, mahirapan yung kung walang isang magra-rise na kagaya mo. Kaya nga sabi ko, hindi ka uuwi pag wala kang kapalit na kagaya mo.
May paraan si Lord. Kasi ang hirap kaya humanap. Lahat ng church na nakikita ko, may isang babae na talagang yung Marta. yung talagang committed talaga sa ganung gawain na Hindi na Marta ngayon, Martita. sabi ko kailangan talaga yan eh. Kasi kung tayo lahat eh, ano, 'di ba, lahat tayo servant lang, walang ganyang gifts na talagang helps. Makikita mo na lahat tayo, saan tayo? Wala mo lang Pesto. walang kakain, walang magluluto, walang ano. O 'di ba? Kasi wala doon yung mga heart eh. Puro ang heart kumain lang eh. Yun lang. Okay. May difference ng yung kakain. Helps ng kain. Oo, kasi hindi mauubos, Pastor, ang pagkain kung walang gift ng kain. Ng kain. Oh. Kaya masaya rin naman yun. It's a yung, gift. equal talaga, no? Balance. Merong gift na tagakain. Para sa trabaho na walang pawis, yung pagkain na pawisan. Oo. Ito po yung mga ating mga tagapanood diyan, tagapakinig. So, yan po yung yung gifts. So, napaka-importante po. Kadalasan asawa ng pastor ang nagiging sa gifts of helps eh, no? Kadalasan. Sa amin doon sa All Nation noon, yung hindi naman siya pero elder siya. Siya ang nanay namin doon sa church doon. So, siya ganyan ginagawa niya. Pag may nanganak, siya napunta. Siya mag-aasikaso. Pag meron ding batang may sakit, siya nandoon, pupuntahan niya. Napakalaking bagay kaya dun sa lahat ng mga membro na merong isang parang nanay-nanay na umaalam lagi sa sitwasyon ng mga kapatiran. Gaya niya, may problema. Oh, sino pupunta? Ay kung kami lahat ay ganito, kawawa naman yung walang nagre-reach out doon. Oh, kaya mapalad tayo, may Ate Lynn tayo. Hello po, Ate Shell. Good evening po. Yun, kaya napakasaya po na merong may mga... Kasi wala na si Ate Shil eh. Ayan, si Ate Shell daw. Kasi Ate Lynn tuloy take over. Take over. Yung mga gifts of helps po. Ayan, gifts of helps, napaka-importante po dun sa simbahan. Kasi nga po, ay siya po yung parang nagiging taga-ayos lagi, yung nakakaalam lagi ng lahat dun sa loob ng operation ng church. Kaya nga po, salamat sa God na lagi tayong merong mga ganyan na kapatiran na talagang devoted. Kahit di mo inuutusan, kahit hindi mo sinasabihan, talagang kusa na lang ginagawa. Sabi niya. Mayroon akong turnover Praise God. So I pray. So gifts of helps is open unnoticed. So yan po yung mga hindi napapansin. Kawawa nga po hindi napapansin. Kaya nga yung iba nababurn out na lang eh. Etong problema, nababurn out yung iba. Kasi nga yun talagang hindi pure yung heart. Kasi nag-expect na siya, yung alalahanin yung kanyang mga ginagawa, di ba? Yung pasalamatan. So mayroon ding ganun. Pero marami pong hindi. Kung talagang gifts mo yan, hindi ka mapapagod, hindi ka magrereklamo. Sabi niya rito, meron tong danger itong gifts na ito. Ano kaya yung danger ng gifts na ito? So may danger po yan. So yung una is, di ba, yung kanina is yung kung paano tayo malalaman na may gifts tayo na spiritual gifts of helps. So ngayon naman yung danger of the gift of helps. Ano kaya yung mga danger? So ito nga yun. So una-una yung danger is Martha attitude. 'Di ba? Ang Martha attitude po, nabasa po ba niyo yung Martha at si Mary? Sinabi po doon na nang dumating ang Panginoong Hesus ay nandoon si Mary at si Martha, 'di ba? Si Martha abalang-abala sa kanyang pagluluto, pag-asikaso, pero alam mo habang ginagawa ni Martha yung ginagawa niya, nag-ano yung puso niya, parang nagrereklamo, na gusto niya na tulungan siya ni Mary, na para kaya nga habang niya, ginagawa niya yung siguro may kaunti ng paramdam na diyan, gaganon na siguro, na nadabog na ng kaunti, di ba? Nagpaparamdam na hanggang hindi nakakaramdam si Mary. Palagay lang po natin yan, hindi po ganun talaga yung nangyari. Palagay na po natin na ganun, parang ganun. So hanggang hindi nakakaramdam si Mary kasi ang intention ni Mary is yung makarinig na salita ng Diyos. At tapos hanggang sinabihan na niya ang Panginoon. Maaari mo po sabihin si Mary, 'di ba, sabi niya ganyan na nasamahan ako sa di ba? Kaya nga alam mo yung yung nakita nyo dun sa heart ni Martha? Itong problema. Marami po rin ganyan.
So kaya kung nagrereklamo po habang ginagawa niya, hindi na po bukal sa loob niya yung ginagawa niya. At naghahanap na siya ng someone na nakasama niya ako. Siguro ako na-check rin ako sa ganyan. Minsan, pag yung ano yung parang feeling ko na ako na lang, 'di ba? Nararamdaman natin 'yan yung parang feeling mo, pero hindi. Ngayon, alam mo, naging positive ang ano ko, yung paningin ko diyan. Yang alam ko na ito yung pagtuturo sa akin at tinetake ko challenge na alam ko na one day na wala nang magga-guide sa akin at solo ko nang gagawin lahat ang gawain ng yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya nga ngayon iba na yung pananaw ko diyan. Hindi na po yung parang Marta. Kasi yung parang ang Marta po kasi talaga merong attitude na nagmumurmur po. Oo. So Marto na yon, lalaki eh. Yung may nagmumurmur sa puso mo, pero hindi po tama yun na may nagmumurmur. Kung tayo gagawin, sabi ng Biblia na kung may ginagawa ka, do it for the glory of God. Huwag ka nang mag-isip kung sino pa yung makakapansin sa iyo at sino yung tutulong sa iyo. Huwag na tayo mag-expect na kung sino pang makakatulong sa atin. So kaya nga maging privilege sa atin na makapaglingkod tayo sa Diyos. Kaya nga ito, privilege natin to mga kapatid. Yung ibang mga kasama natin natutulog na lang. Pero tayo, nandito po tayo at nakikinig ng salita ng Diyos. At privilege po yan. Kasi po, presence ng Panginoon at makarinig tayo ng salita ng Diyos, it is for our spiritual life na ma-strengthen yung ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga kung meron tayong ganitong heart, baguhin po natin yan. Hindi po tama yan. Kahit sa pamilya po, may mga anak na masyadong mareklamo. Diba? Yung naghugas ka lang ng plato, siya naman, si kuya naman, kahapon ako. O kaya mamaya. Diba? Mga bata. Kaya yung mga bata, kung may nanonood pa rin dito, may bata ba dyan nanonood? O yan. Kaya kung tayo kaya kung may nanonood pong bata, pag tayo po pinapaghugas ng magulang ng ating mga mami, daddy, hayaan po natin na tayo, alam kung bakit, hayaan po tayo utusan. Kasi tinuturuan tayo, gusto ng ating mga magulang, na tayo po ay matuto at tayo ay matrain. Kasi nasa sa time na po tayo, nasa sa panahon na po para tayo matuto na ng iba't ibang gawain. Amen po. Kaya po yung mga bata dyan, wala naman yung mga bata-bataan lang dyan. Mga bata-bataan hanggang ngayon hindi pa marunong maghugas ng plato, hindi pa marunong magluto itlog lang, sunog pa. Yan, meron po. Naalala ko yan. Itlog lang, sunog pa, pinirito. Ayan. Kaya minsan na-check tayo kahit po yung tungkol lang sa mga ganitong simpleng usapan lang po. Na-check ko lahat po ng mga natin, yung ating attitude. So, pakorek po tayo kasi po ang Diyos po, yun po ang gusto ng Panginoon. Maging straight yung ating pamumuhay, yan po yung gusto ng Panginoon. Hindi po tayo pinapahiya ng Panginoon, kundi tinuturuan po tayo. Kaya nga tayo nandito para tayo magpaturo, di po ba? Kaya kung tayo tinuturuan, salamat sa Lord kasi mahal niya tayo. Kasi kung hindi naman tayo tinuturuan, ay, hahayaan ka na lang kahit anong gawin mo. O, di ba? Hahayaan mo na lang. Kaya pag tayo tinuturuan, ay, salamat sa Lord, talagang mahal ako ni God. Kaya nga ako, ngayon, ang pamilya, natin, di ba, yung mga magulang natin noong unang panahon, salamat sa kanilang pagtuturo, no? Na talagang palo at palo, no? Kita mo, talagang iba yung pagkakabuild sa atin kaysa yung ngayon. Ngayon, ang hirap, mga bata. Nako, ikaw ang susuko eh. Talagang iba yung pagkakano, tapos ikukumpara mo yung sarili mo, mababurn out ka talaga sa mga bata. Kasi ang kukumpara mo na, yung maliliit pa kami, grade 1 pa lang kami, nagsasayang na kami. Eh ngayon, grade 7, grade 8, hindi pa marunong magsaing ng sinaing eh. Rice cooker pa yun ha. Oo, rice cooker pa yun. Kaya nga, laki-laki ng difference. Kaya nga, lagi ko tinuturo sa mga nakakausap ko na huwag na natin ikumpara yung ating generation sa generation ngayon. Kasi ibang-iba ngayon eh. 6 years old ako marunong na. Oo. Kami mga grade 3, grade 4, o kaya 6 years old. Naglalako na ng pandesal. O, yung kapatid ko, yung bunso namin, 6 years old, dala-dala na niya yung kaing. Nahabol pa yun ng aso. Kasi alas 4 ng madaling araw, naulan pa yun, may kapote lang na plastic sa ulo.
Tapos bitbit na niya yung pandesal, mga halagang 15 pesos lang na paninda ang dinadala niya. Ah. Benching ka. 15 pesos pag uwi niya, meron siyang 3 o 4 pesos baonan niya. May pandesal pa siya. Kaya yung masarap ang buhay nung iba talaga noon. Pero ngayon, ang grade ngayon, pag pag walisin mo lang sa harapan ng bahay, aangalan ka pa ng dabog-dabog, aangalan ka pa ng pagkahaba-haba bago niya masunod. Paigibin mo lang at nawala ng tubig sa loob ng bahay. Ay, naku, magwawala na yung mga yan. Kaya nga, alam mo yung mga bata ngayon, pasalamat kayo mga bata na nakikinig ngayon. Hindi nyo inabot yung buhay nung unang panahon. Ang lalayo po ng kuhaan ng tubig. Halos po, magdala pong galon po yan. Pupunuin namin yung tapayan. Siguro mga 20 balik bago mapuno yung tapayan. Kaya nga napakapalad. Kaya nga kung tayo ay merong ganitong klase ng gift, meron tayong danger. So, chinecheck po tayo. So, yun po yung Marta attitude, Yung pong Marta attitude po, yun po yung sinasabing, habang nagsiserve, parang mabigat na rin sa kanyang puso. Yun. Yung parang naghahanap ng makakatulong, ba't hindi ako tinutulungan? Dami-dami nila, na ako na lang lagi, ako na lang mag-isa, wala bang may kaya, ako lang bang may nito, di ba? Kasi ako, pastor, nauutos ako eh. Ayun. Admin ka rin eh. So yun po yun. So yun po yung Marta attitude. Check po natin yung sarili natin ha. Wag po tayong masyadong wag po tayong masyadong nagko-compare sa tao. So para po tayo mas lalong makalapit sa Diyos, mas lalo tayong magamit sa kaluguran ng Panginoon, ay itama po natin yung ating heart. So nasan po ba yung heart natin? Sa pagsaserve sa Panginoon. Sa pagsaserve sa Panginoon, dyan po, may check po tayo dyan. Marta attitude wag po yan. Danger po yan dun sa ating ministry. Kahit po yung normal na manggagawa lang po na hindi naman sabihin, hindi ko naman gifts yung helps. So kahit magmarta ako, hindi po, para sa lahat po ito. Hindi man sa mga may gifts, hindi man sa church, hindi man sa kahit sa circle na gawain, sa loob ng bahay, sa pamilya, chinecheck po yung wag tayong magmurmur, wag tayong magkumpara sa ibang tao, sa mga sa mga kasama natin sa bahay. Ba't si kuya ganyan? Ba't si kuya? Ba't si ate? Ba't si ate ganyan? Paborito mo siya. O, di ba? Si bunso paborito mo. Wag tayong ganyan na kumpara ng ibang tao. Kahit sa ministry, bakit si paborito ni pastor? Di ba? Si pastor minsan sasabihin may favoritism daw si pastor eh. Favorite si ganyan. Ay nung mahirap ang ministry, akong kasama. Pero nung okay ng ministry, iba nang kasama. Nagsiselos naman. Wag po tayong ganun. Baka po yun, meron lang tayong meron po tayong something sa ating heart. Wag po natin, ayusin po natin yan. So kaya nga, wag tayong ganyan. So, ayusin po natin yan. So yan yung po yung Marta attitude Okay po. So check po natin yan. So number 2 po yung danger sa gift ng help. Sabi niya, this gift can be taken advantage of the others. Pwede ba yun? Nate-take advantage ng ibang tao? Sobrang bait mo, sobrang mo siya, sobrang oo ka lang ng oo. Ay di yun, nangyayari sa iyo, lagi kang oo lang ng oo. Di lagi kang wala ka ng Nagawan tuloy akong kontrakt. Kaya po mga kapatid, hindi naman po masama kung halimbawa ang heart mo naman talaga is yung tumulong. So yun nga lang, sa ibang tao, tinitake advantage na lang ng ibang tao. Pero para sa iyo, masaya ka pa rin. Glory to God. Kasi yung may reward naman the best ng Panginoon sa atin diyan. Kasi hindi yan nawawala yung ating mga pinagpapagod para sa Panginoon, for the glory of God. Hindi po yan nababaliwala sa kanya. Nasa kay pastor kung kakain si pastor o hindi. This gift can be take advantage by others. Yan lang po. Hallelujah. So number 3 po. Ito lang po yung danger of gifts. So dalawa lang po yung danger of gifts. So ito naman po, para po naman natin malaman o itest po natin yung sarili natin sa gift ng helps.
ito ang tanong natin sa sarili natin. Do I have a gift of helps? Meron po ba tayo? Meron ba ako? Sarili ko. May gift of helps ba ako? Meron ba akong... Meron naman, Pastor. Meron? Praise God. Sabi niya, ask yourself. Ganyan. Hello, good evening. Welcome po, pasok. So, ask yourself to many of them. So, number 1, ano ba yung unang test natin? Ang first testing po natin na kung tayo ay may gifts of help is, do you enjoy helping others get things done? Nag-i-enjoy ba tayo habang makatulong tayo sa ibang tao? Opo. So, meron kang gifts of help. Yes. Po, check po tayo. Check. Check. Okay, check. Amen po. Check po ba tayo dyan? Check. Thank you, Okay, Lord. praise God. So, I enjoying helping others. So, yan po yun. Totoo po ba yun sa ating puso? So, number 2. Baka meron ding nag-help tapos, Naghihingi ng kapalit. Pag hindi na wala ng kapalit, Problema yun. nagreklamo na. kaya dapat talaga it comes from the heart. Comes from the heart. Help with joy. With joy. Yan. Kasi for the glory of God yan eh. Kasi mayroong mga taong ganun eh, na nagreklamo na pag wala na siya natatanggap. Gusto niya meron din siya. Kasi merong Gusto niya kasi daw eh. kaya tutulong tapos kailangan talaga pag ano din yung gusto ko sundin mo or pag hindi pwede yun natutulong tayo kasi Tinulungan ka, Tan. kapalit. Nung nangailangan ka, tinulungan ka. Bata ko ngayon, nangailangan, hindi ka tumulong sa akin. Ba't siya lang? Diba? Nung tumawag ka sa akin na ganito, pumunta agad ako sa inyo. Pero ngayon, tumatawag ako sa inyo, hindi mo na ako sinasagot. Yun lang. Ano ba nga? Yun ang Wag po tayo magko-compare. yung may Kasi kapalit diyan po tayo diyan po masisira yung ating natinda. yung ating devotion sa Panginoon, masisira po yan. Yeah. Kaya nga minsan doon tayo na-check ng Panginoon, sabi niya, tingnan ko nga yung motive nitong tao na to. Itong kapatid na ito, tama ba yung motive nito? Tama ba yung set ng heart nila? O di ba? Minsan nakikita, kaya nga sinasabi ng Biblia na nakikita ang puno sa bunga. Anong klase? Kaya pag yan ay ganyan ang ating heart, ibig sabihin yung ating bunga lalabas, makikita yan sa outcome ng ating buhay. Doon makikita na hindi pala totoo yung kanyang pagtulong, manghingi ka pala ng kapalit. Meron naman yung pastor na hindi naman dahil sa akin eh. Hindi naman gagawa yun. Yun lang. Meron naman ganun din. Help with pride. Help with pride. Oh. Kinukuha niya talaga yung talagang sabi niya dahil sa akin kaya siya Kaya niya accomplish yan. Dahil sa akin. Dahil sa akin. Si Lucifer na yan. Nako, lago tayo diyan. Pumasok na kay Lucifer na 'yan. Kaya nga sabi niya, kaya nga doon sa kanyang salita sa Ezekiel, 'di ba? Na I will. 'Di ba? Laging siyang ako 'yun. Hindi dahil sa akin wala na ang ministry, 'di ba? Parang ganoon. Hindi dahil sa akin wala ka na. Kundi dahil sa akin puro dahil sa akin. Hindi ba dahil sa Diyos? Dahil siya nalaglag mo yun. Kaya yung mga Sa inyo eh. yung mga nagmamahal na puro dahil, tinan mo, nangyayari sa kanya. Dahil Laglag. sa'yo. Nais kong mabuhay. So mali na yung sentro ng buhay natin dyan. Hindi sa Diyos na tayo na nabubuhay, kundi sa tao na. Kaya nga, ibinabagsak ng Diyos yung mga ganong klaseng may kayabangan. So hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa Kanya, hindi dahil sa kahit na kanino tayo ay nakatayo, kundi dahil sa Panginoon. Dahil sa Panginoon. So kung tayo nakakatulong, salamat sa Lord. Kasi kaya tayo, we are able to help. Kaysa naman tayong tutulungan, anong gusto nyo? Kayong tutulungan o kayong tutulong? Diba mas blessed yung sinabi ng Biblia? Is blessed to give than to receive, Iba diba? yung pakiramdam pagka Saka ibig sabihin, natulungan mo siya, tapos na-resolve na niya yung problema niya. Tapos, ang sarap sa feeling niyo, na-appreciate niyo yung tulong mo na ikaw mismo yung nag-offer. Na alam mo kasi, na-identify mo, naramdaman mo na kailangan niya, kahit hindi mo siya nagsabi. Yes. Merong mga tsaka yun yung maganda dapat na nagiging attitude natin. Na basta kung lahat ng gagawin natin is for the glory of God. Huwag na tayong mag-iisip na
nandahil sa akin, nandahil sa akin. Mahirap po yung ganyan. Kaya nga, yan po yung ano. So, number 2, na ask yourself. So, sabi natin, nag-enjoy tayo helping others. Okay. So, number 2, are you someone comfortable with attention who's like working behind the scene? Comfortable. Sabi niya, are you someone uncomfortable? Uncomfortable pala with attention who likes working behind the scene. So yung parang hindi tayo masaya hindi tayo yung nakikita pa tayo ng iba. Yung mas gusto pa natin na ginagawa natin na yung hindi nila alam na niyari mo na ano lang halos ay tatayo na lang sila, pupwesto na lang sila, di ba? Minsan nagawa na ba natin yun sa buhay ng ibang tao? Marami naman beses natin nagawa sa ibang tao yun eh. Minsan nga nakakahiya pa na i-recognize ka sa Oo. parang Oo. mas lalo ka pang nahiya na. Nahiya pa eh. Yung halimbawang alam mong wala nakaalam, pagkatapos biglang inano, yung minention yung minention. Tao naman na kagaya sa amin, dun sa church namin. Talagang ang church talaga, pag may mga halimbawa nakatulong, ina-acknowledge talaga namin. Pero kung mag-acknowledge man, hindi yung Hindi, pagka may nakalimutan ka i-acknowledge, normal talaga sa church na halimbawa, pagka basta kung ako talaga po, nililista ko nililista ano ba yung bibigyan ko ng ng acknowledgement. Siyempre, para, ako naman, ang purpose doon na, it's not for them to be, to boast their pride, but, ang purpose natin noon, bakit ina-acknowledge natin sila, to be encouraged. And nakaka-encourage din po doon sa nakakarinig na, ay, oo nga din ako din pala. Kasi para mapatuwa natin ang Panginoon na lagi din natin, the way na mag-encourage tayo, na it leads them na si God talaga ang mag-glorify doon sa ginawa natin, sa nai-encourage yun. Pero pagka hindi tayo na-encourage, hindi tayo na-acknowledge, huwag magtampo. Kasi, kumbaga, kung hindi ka nakita ng tao, it's normal na ang Diyos nakakakita sa'yo. So, huwag mong awayin yung sa atin. nagpasalamat. Di ba? Nagpasalamat na. Di ba? Kaya, hindi lang sa atin yung nangyayari. Minsan talaga may mga ganun na humihinto kasi, ay, hindi naman nakikita yung labor ko dyan. Di ba? Hindi naman nakikita yung mga ginagawa ko dyan. Huwag na ako dyan. Doon ako sa na-acknowledge ako. Di ba? Hindi. Pagka once hindi tayo na-acknowledge. Kasi, kumbaga, meaning, part ka, you're the part of the backbone of the church. So, si God nakakakita niyan. Backbone ka nga eh. So, ibig sabihin, malaki yung malaki yung naiambag mo, yung part mo doon sa gawain ng Lord. Matutuwa ka na niyan. Ang reward nandun sa heaven. Amen. So kung hindi ka na-acknowledge, huwag na umiyak. Kailangan talaga na, sige na lang Lord, di ako nakikita Lord. Ikaw Lord, nakakakita ka naman. Diba? Ganon lang dapat attitude natin. Kasi minsan, yun din, di ka na-acknowledge kasi nga, gusto siguro ni God na i-test yung humbleness natin. Humble ka ba kahit hindi ka nakikita ng tao? Yung mga ganon lang po. Amen. So yan yung yung dapat nating tingnan sa ating buhay. So yan po yung chine-check ng Panginoon kung tayo daw ay merong gifts of the help. So as yourself, kung ginagawa natin ito, so it is meron tayong gifts of help. So hindi naman siguro sa lahat na ng tao bibira yung talagang walang pusong tumulong, no? Lahat halos ng tao may heart na tumulong. Talaga. Ang saging lang ang po ang may puso sa sarili. Minsan naman Pusong po, matunog. merong Saging lang ang may puso. minsan meron yung tutulong siya, pero parang napipilit. Napipilitan. Yan. O yan na. Oo. O yan na. Bulok naman yan, expert naman. Ay, tumulong. Ay! Expert naman yan. Meron bang ganon?
Ako, Lord. Naalala ko yung nasa probinsya kami. Shortcomings talaga ng tao, no? Nasa probinsya kami. Mga bata pa kami, maliliit pa kami. Utosan kami ng tatay namin, Uko, pagbili mo tong saging. At makain tayo, di pagbibili saging. Bili ka na ng ulam, pabalik ka. Doon ka bumili doon sa tindahan ng matanda. Kasi doon nagbibigay ng mura. O, gagawin naman ng matanda. O, sa'yo na itong sayote, bulok naman yan. O, dalhin mo na. O, dalhin mo na to. Bukas, masisira na yan. Kain nyo na ngayon. Kaya binibigay. Hindi, ibigay kasi pabulok na. Kaysa itapon ko, inyo na lang. Hindi, magbibigay ka, talagang the best. Yung talagang totoong galing. Yung talagang galing sa puso na magbibigay ka talaga. Saka kung kanyari, magbibigay. Paano magbibigay ng Hindi ako kailangan talaga, lang? ako po naranasan ko Ganun yun. eh. In my experience po talaga sa amin, sa aming buhay noon. Kasi may expired na na. O, Kaysa naranasan ko mabulok. po yun talaga na Ay. na binibigyan kami, ibigay na lang sa amin kasi para mapakinabangan pa. Sige, para mapakinabangan pa yan. Na alam mo yun Pwede pa yung naman pagka... yun. Hindi pa sasakit. Pero nung mga time na yun po, talagang tuwang-tuwa ako kasi pag uwi ko, ay mamang, meron akong dala mamang, makakain, sige kain tayo. Tapos medyo sira-sira na pero nakakain pa na, alam mo yun yung pagka maiisip ko ngayon, grabe pala no, bakit ganun? Pero ako po hindi po ako nakakaramdam nun, bata pa ako, hindi ko nakakaramdam Masaya pa rin na, ano? Pag Opo, binigyan ano? kasi pero ikaw naman sana, ikaw na nagbigay. magbibigay, kung ganyan na yun nasa puso mo, sige ibigay ko na lang to kasi hindi ko naman to makakain. Kumbaga, siyempre ikaw sobra-sobra na, di ba? So, huwag mo nang lagyan ng caption ng ganon. Pastor ako daw. Wala namang ganyang caption. Ang caption mo o sige lang ka, sige, pwede pa yan, makakain pa yan. Sumobra na sa akin, di na namin makain. Sige, kainin Sasabihin ninyo. sa'yo, mag-expert na kasi. Oh, hindi ko na mapakinabangan yan, sa'yo na. So, di ba? Hindi ganyan ang caption. Kailangan talaga na Mapapanis na, kainin mo na. Kayo mo na agad ngayon. Isang oras lang yung sira. Grabe, no? So kaya importante importante talaga yung ating halimbawa nagbigay ka tapos yung ating caption doon, importante 'yon na yung hindi din kumbaga nakakasakit kasi syempre parang mararamdaman mo yung binibigyan mo, kawawa naman pala ako. Diba? Lalo na pagka yung mga ganyan, ang damdamin natin minsan fragile, minsan yung damdamin natin. So lalo na pagka in need ka, so tayo naman na medyo siyempre sabi nga ni Iba Eugenio, gulong ng palad. So that's life na minsan ito yung part mo, minsan medyo nasa tough ka. So ikaw na medyo nakaibabaw ka doon sa gulong. Di kailangan talaga na mas maka-encourage ka doon sa nandun sa ilalim, di ba? Paano naman po yung pag sinabi sa'yo, ayan, sa'yo na lang, mahal yan, bago yan. Ano naman masasabi 50 per mo kilo doon? niyan, kain pa kayo. Konsensya naman yan. May ano ako niyan. Diba? May Kain pa ganon. kayo, mahal Hindi yan. yung congressman po, asawa ng congressman sa amin noon. Ay, hindi board member, si Roning Banalagrosas. Tapos, nung di ko talaga makalimutan yon. Yung tatay ko nagtrabaho noon sa sa company nila. So ang dami-dami nilang trabahador. May time na magpapakain siya, lalo na yung Thanksgiving kasi nananalo po yung asawa niya. Siyempre yung mga tauhan niya, tapos pati pamilya invited yun. Busy talaga si Madam pagka panahon ng kain ng tawag na, sige nali na kayo, kain na kayo, sige na, kain lang. Tapos sabi niya, smile, kain kayo, wala sa inyo yan. Kain kayo, sige, wala sa inyo yan. Mahal yan. Sige, kain pa. Malulok ko pa kaya yung kakainin. Sige, walang kaya-hiya, kain. Kasi nga mga worker nga, pati mga pamilya pinasama. Oo, pagka siyempre, pero nakasmile siya. Sige na, kain na kayo. Wala sa inyo yan. Kain na kasi, kumbaga, kumain na kayo, sulitin na nyo kasi wala sa inyo yan. Diba? Di ka anda susubo mo. Wala sa inyo yan. Kasi ang nanay ko, sensitibo yung nanay ko. Pag uwi talaga, galit na galit si Mamang. Sabi ni Mamang, sa susunod ha, wag na tayo sumama doon. Wag mo na kami sama doon. Ano palagay niya? Di kami nakakakain ng ulam? Sabi niya, magsahod ka sa susunod, ibili natin lahat ng ulam. Okay. Galit na galit si Mamang. Pero po, sulitin na ninyo, kumain kayo, wala sa inyo yan. May kami dyan, may kapitbahay kami.
nasa harapan ng bahay namin. Tuwing may mga parte, kami talaga yung iimbitahin yan. Kasi naaawa siya. Naawa. Ngayon, pagkakain ka na, pagsabihan ka, wala sa inyo, kain lang. Wala sa inyo yan, kain. Ganon. Ano pinag Hindi, pero alam mo, may mga tao din na taklisa sila, mga taklis. Pa naman. Hindi nila iniisip na nakakasakit ba ito sasabihin ko. Kaya nga, di ba sabi ng Proverbs na think it in a million times before you utter your words. Kasi may mga ganyan eh, hindi sila sensitibo, akala nila okay pa yon, di ba? Kaya dapat nagbabasa tayo ng Bible para nakaplastar kasi ang dila natin matabil. Mayroon talagang, mayroon talagang instance na inimbita na naman kami ulit. Hindi ko talaga matanggap sa sarili ko na pag-imbitahin ka, pagsabihan ka lang ng ganyan. Pagmula noon, hindi na talaga ako bumalik sa bahay nila. Alam niyo po ngayon, kasi yun yung yung kapitbahay talaga nila na super taas talaga, pastor. Kasi nga, talagang nakaangat naman sila sa buhay. May beach resort sila, tapos anak nila, dalawa lang. Pero ngayon, alam mo, kakakita ko nga lang, hindi ko nga natanong pala kay pastor eh. Ngayon, nakapaskin na yung bahay nila. Kasi nga siguro baka parang inabandona na yung bahay nila. Walang tagapagmana eh. Wala na tagapagmana. Patay na siya, Patay patay ang ama, na patay asawa. ang ina, Tapos patay ang ang mga anak dalawang lahat. anak, patay na. Ay, Yun yung yung nakaraan. Kaya, sa, ni napaka-miserable Pastor ang buhay. Yun sa Ismina, yung sabi ni Pastor na yun. O yung, di baling mahirap ka, pero rich ka yun Ang sa spirit spirit mo. mo. Kasi marami naman talaga ngayon, dito sa mundo, marami mayaman. Pero, ang ano mo kasi nun, may mansion ka naman sa langit. Yeah. Diba, Pastor? Kaya naalala ko talaga nung nakita ko yung isang araw na nag-picture-picture kasi yung mga young people po sa amin. Tapos nakuhanan yung bahay nila. Wala na. Ang laki talaga nung nakalagay na this property is not for sale kasi siguro marami nagtatanong. tas Kasi ano, Porless. pambenta na. parang inabandon na talaga, Pastor. Kaya, tapos pagka, yun, alam mo yun, yung maiisip ko lang Hindi, na nahati-hati kasi. totoo pala talaga yung sinabi ni Solomon na Meaningless. anong gagawin mo sa yaman mo dito sa lupa? Ngayon, kinuha, nakatorne. Kaya talagang yun yung sinabi ni Solomon na kung walang Panginoon, kahit angkinin mo lahat ang mundo. Alaot. Mm. Kaya nga Kung noon, wala kang magmula Panginoon. noon talaga kuya, Ano magmula sila ngayon? noon, hindi na talaga ako bumalik sa bahay na yan. Sobra talaga po sa Biruin mo, kami pang pagbintangan na, Talaga, kami pa yung pagbintangan na magbaba ko sa bahay meron nila. talaga nag-exist. Kaya ngayon, tingnan mo. Sa Parang sobrang wala naman nang namin, silbi. yung bagang nakita nila sa amin, nung una kasi, sa sobrang hirap talaga, naramdaman namin yung sobrang hirap talaga. So, ang tingin naman sa mga kapitbahay, meron nga isang kapitbahay sa amin, sabi, oh, yung ano mo, yung kaldero mo, wala na yan, kulob na. Taob na. O mga ganon, naku, Salamat sa pero Panginoon. ang- Si ang ano lang Mama yun- Lo, buhay pa naman si Papa Lo. Alam mo, mahirap talaga yung hamakan ng yung mga lingkod ng Diyos. Totoo yan, napakahirap. Masabi ka lang ng kahit na kaunti na hindi makalulugod sa Panginoon. Halos talaga lahat. Naku, Pastor, nakamag-anak may na, paglalagyan kapitbahay. talaga yung nagsalita. Kaya ingat-ingat lang po tayo sa pagsalita, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Nako, kahit na minsan sabihin mo na, o hindi na sa Diyos yung mga ginagawa, At mga least ngayon, ginagawa mo. At least Mga ngayon si Mama Lo, kahit na kumbaga syempre at her age talaga, so matanda na, di talagang kahit hindi na halos makakalakad, pero masaya, nasa simbahan pa nga nakahiga lagi, nagsisimba pa rin kahit na kumbaga gano'n nakahina yung katawan. Yung mga kapitbahay na sobrang matataas. Una talaga. Nauna na Pero, sila. alam mo, yung nagsabi sa amin na yung kaldero namin, Itaob na. taob na. Pero alam mo, ang nangyari, doon sila nanghingi sa amin. Kapaya talaga ng Panginoon yun eh. Kasi hindi nila alam Ano na, ba yung nangyari? na sinasabihan niya, Nagsabi hindi, na may mga pira hindi sila. ang Eh, doon pa nanghingi sa Huwag amin. ka bitter, Pastor, ha?
Baka bitin lang si Pastor. Meron kasi sa kapitbahay, hindi siya, ayaw siya, ano, kasi girlfriend niya yun. Tapos, kabataan niya, Pastor. Tapos, Hindi, sinabi ano daw yun, ng inana, yung, ayaw daw sa kanya kasi mga mahihirap sila. yung childhood, Oo. childhood Ganun girlfriend. talaga ang Meron mga pa rin. kapitbahay doon, mga banda na yun. Kaya sabi ko nga nung pag-ano, sabi ko Ayun, nga ang talaga sa nangyari- kanya, ayaw makatira dito. Ang nangyari talaga sa yung anak niya, yung childhood girlfriend ko, ang nangyari talaga, 4 anak, iba-iba ang Tatay. sabi ko. Yeah, pagkatapos, nung nagiging pastor na ako, saka na lang nasabi, sana ikaw na lang ang nagiging asawa ng anak ko. Sabi, Then I realized. Sorry. Oh, there's a winner, may nanalo na. Isang kanin ko. Ayos nanalo na. oh, hanggang ngayon, pero alam mo, kahit ganon yung mga sinasabi nila, nagsiservice pa rin ako sa yung namatay na sila mag-asawa, ako pa rin nagsiservice doon. Pagkatapos sila, nakatingin lang sa akin, pagkatapos lumulong na, asawa ko sana. Ganon Ayan. sabi ko, uy. Kaya pag tutulong tayo, check our heart, no? Minsan, kagaya rin yun sa parable the widow, no? Pag nagbigay, yung isa nagbigay, dahil sa sobra na lang sa kanya. O, di ba? Minsan nagbibigay na, ay, ito naman, hindi ko na, sobra na sa akin, yung damit ko, yun na. Kasi, sobra na, ang dami na sa parador. Eh, kung kailan pa, years na, at maliit na sa, hindi na uso, o kaya, ano na, saka mo pa ipamimigay. Tagang mamimigay ka, yung, ano pa lang, talagang, galing talaga sa heart. So, hindi yung, ano, yung, ito, bulok naman, yun na. Yung mga young Oh, people expire ko, naman, yun yung na. mga young people ko, abangan na yung mga pulo ko. May mga Pastor, tag pa. 2010 pa. May mga tag talaga, kuya. Bago yan. Yan ang maganda yung Kasi pamigay. ang pulo ko, pag may nagbili sa akin, may nagbigay. Tapos ilagay ko lang yan Sa sa camera. aparador, o dyan lang. Tapos itong mga yung people ko, ganun yan. Asa na ba yung sa akin? Kaya sabi ko, gusto mo, kasi kunin mo na. Kunin mo na. Oh, pero hindi ko pa nasuot. Grabe, generous talaga si Pastor So, thank God. So, ganyan po yung ating heart. Dapat talagang gusto nating magbigay. Hindi yung gusto lang nating i-dispose. Mahirap yung ganun. Kami nga kinukulit nga namin yung mga ano namin doon, yung mga hindi pa nga nagamit. Binigyan namin sa mga kasamahan din naming mga church talaga, may mga pastor kami na makakakilala. Talaga, ako nagkukulik ako sa mga ano namin. Sabi ko, yung mga extra, sige na, palabas na ninyo, ibigay na natin sa nangangailangan. Gano'n naman yan. Pag So, yan po talagang yung- may gifts of helps talaga. So, yan po yung mga Oh, gifts pero natin. bihira lang ang ano niyan. May minsan din yung talagang pagsabihan ka lang ng Holy Spirit na magbigay ka. Magbigay ka. Oo. Mga siguro mga 20 na beses na nangyari sa akin yan. Nandun pa ako sa Bible School hanggang nagpastor na lang ako, hanggang mga membro natutunan na rin na may isang beses talaga nung nasa pioneering kami. Wala na talaga akong pera. Ang pera namin 50 pesos. Pagkatapos pangbili ng bigas. So sinabihan ako ni God na ibigay mo sa babae na yan, nangangailangan siya ng pera ng 50 pesos. Talagang specific talaga. Eh yung pera ko naman 50. Paano na lang yung bigas ko? Pero sabi mo oh, sabi mo, sige, wala na lang talaga. Binigay ko. Alam mo, pagka mga ilang oras, yung 15 na binigay ko, nagiging 500. Hindi ko rin alam kung sinong nagbigay. Oh, sabi ko, pinabigay pastor, kanino? Basta sa'yo na daw. Si Lord na nagbigay. Hindi ko alam. Hindi Nag-give dalawa yung Nag-multiply zero. pa. Naramdaman ko rin yung pastor. Kasi nangyayari sa akin, di ba, freelancer kami ngayon. Pagka nag-part-time ako, yung price na binibigay ko, minsan yung customer ko, dadagdagan ako ng 20. Lalakad lang ako eh. Tapos bigla ako nararamdaman, ano mo yan, yung share mo yan, yung ilagay mo yan sa yung offering. Yun yung ano, kaya nakaano na, binubukod ko na for offering ko yung tip ko. Ganun na nangyayari. Thank Eh, God. kami So, nga yun, dito, yung mga heart. kami nga ganito. Di ba nagbinta kami ng tuyo? Palagi talaga ako magsabi, 10% sa kanya. Kasi pag
pag hindi mo talaga ibibigay yan, i-close talaga. Mm. I-close yung opening blessing sa Mm. bawat isa. Kaya, kahit anong hirap na mga pinagdaanan namin, pagdating sa mga ganyan bagay about kahit sa opening, mga ganyan, set aside talaga yun. Set aside. Yung mga pastor, pag nag-aano ng offering tayo, basta pumunta ako ng plan, makapit ko yung Mm. inilalagay ko. Yes, God. Kaya binibigyan ka lagi ng tip kada, madalas. Kasi para magbigay ka palalo. Kasi gano'n naman ang Panginoon eh. Sabi niya, for you to able to give, He is the one who will give. Yes, he will provide. Kaya kailangan, yung heart natin, talagang heart to give talaga yun. Dati, ang bigat-bigat din sa puso ko na magbigay. Lahat tayo dumaan yan, Pastor. Hirap na hirap ako. Sabi ng nakakailang exhort na, siguro 2 taon nag-exhort sa akin ng giving. Sasabihin niya, Tigasin mo talaga, Pastor. Parang unggoy ka, Pastor. sasabihin ng aming elder. Ay, elder, subukan mo to. Maraming encouragement talaga. Subukan mo to. Kasi kita niyo, hirap na hirap ang buhay. Pero yung bumuno. Kasi pagkada bubunutin ko, Experience oh, ko rin yun. kulang pa nga to eh. Bigay ko pa sa Babalik, kanya. babalik. Diba? Balik na naman. Mag-iisip muna ako ng 10 Sabihin na ba? beses. Huwag na lang muna tuloy. Kaya lalong hindi ako nagkaroon eh. Totoo po. Totoo po. Lalo ako hindi nagkaroon. Kasi iniisip ko na kawalan. Sayang. Totoo, pastor. Pero natuto ako magbigay. Talagang, salamat sa Lord. Talagang, Sige. totoo yung sinabi ng Panginoon na, sa Malakay 3:10, na talagang, He will open the floodgates of heaven. Amen. And windows, floodgates, dami. Tapos, you don't have room enough. Saan ka ba nakakita ng flood na hindi umaapaw? Apaw. Umaapaw. Hindi ba kahapon nga na sister Vic, pinost ko sa gilid. Nagugutom na talaga kami. Uy, gano'n. Nagugutom na kami. Correct. Umaya. Ate, nandito may pagkain. Hindi na kami bumili. Praise God. So, yun po yung yung ating ask ourselves, enjoy helping others? Yes. Check daw, sabi nila. Number 2, are you uncomfortable with attention with working behind the scene? Yes ba? Yeah. Yes. Do you find yourself offering up help when someone in need? Yung ino-offer mo yung sarili mo na, ako na lang sasama sa iyo. Wala naman akong pasok, di ba? Yung iba kahit walang pasok, ayaw naman sumama, di ba? Dito naman nag-o-offer talaga yung sarili niya, ako na lang. Kaya natin yan, kain tayong dalawa na lang. Kapag pahinga ako minsan, Di ba? may nagluluto. So, yung number 4 naman, do you have problem saying no when someone asks for your help? May problema ka ba daw ba kung sabihin mo ng no? Yung bagang hindi ka makahindi. Opo. Hindi ka makahindi. Alam mo, kahit na alam mong mayroon kang gagawin sa same timing na yon, tatanggapin mo pa rin yung na yun, natulungan mo ako na kailangan ko. Ako ganun. So, Set aside mo yung kailangan Yung mong kailangan mo, Ikaw yung Oo. mag-gawin. Ano yung oo. Oo ka lang ng Tapos oo. pag meron pala ako. Meron pa lang gagawin. Hindi. Lang, Pag ganun. oo, kaya ko yan. Maabot ko yan. Di ba kaya nagpapatong-patong minsan yung niya eh. Yung kanyang gagawin na problema. Pero na-accomplish niya. Kaya nga lang may taong gano'n na ang hirap niya mag-no sa tao. Lagi na lang yes siya ng yes. So yung pala may gifts of gifts of help. So yun po yung test yung test ng kung how to know that you have a gift of Hindi ka magayahin yung helps. ginagawa ko minsan, ha? Noon, sobra ako. Kahit na sa financial talaga, na pagka may manghihiram sa akin, o sige, hayaan mo, sige, tutulungan kita manghiram. Kahit wala ako, hihiram din ako. ginagarantoran mo pa yung Oo, sa mga ibang ganyan. tao. Mali po yun. Dati. Mali yun, ha, na prinsipyo kasi. Ito po yung sa Proverbs po, sabi niya, huwag Opo. kayong huwag kayong gagarante. Huwag kayong magagarante. Minsan talaga gano'n kasi doon sa awa mo or tapos yung parang napakalapit siya sa puso mo, nakitang-kita mo na nangangailangan siya. Tapos kailangan din talaga, ako, parang yung part na yan, exceptional sa akin. Maliban na lang talaga ako nakikita ko na
in need talaga siya, tapos Wala siyang alam ko wala siyang kilala, malalapitan, wala siyang malalapitan. mga ganon. So, Mm. o sige, ako na lang in behalf of you. Mm. Pero yung nakikita mo na, meron naman siyang ibang option na sa iyo Tapos talaga. kilala mo naman yung iwali, Oo, no? na- Ako talaga marami din time niya na parang natitake advantage ako kasi ewan ko ba, wala na nga, noon parang mayaman ako tingnan, ngayon talaga hindi naman ako mayaman tingnan. Mayaman pa rin. Kakakilala pa nga lang, yung hiraman ka Nanghiram na, ka na tapos agad. nahihiya kang tumanggi. Kaya ako po, natuto po ako sa mga part na yan. Hindi po pwede na lagi kang magiging guarantor. Kailangan talaga tingnan mo So, if tayo magagaran. need ba talaga na kailangan Anong ba business dito, talaga. Namin na. Tiraman na nga siya ng pera. Ako, papagalitan Napapago talaga lang. ako ni Pastor. Napagalitan ko talaga ako. Kasi yung hindi ako marunong talaga tumanggi pag meron. Kaya talaga siguro si God, inubusan ako ni God sa mga panahon na to na yung binibigay ni Lord na, sige, yung kaya lang sa budget ha, para man madisiplina ako. Kasi wala akong Nangyari dudukutin din eh. sa akin yun, Sister Ruth. O, kaya kailangan Kasi talaga ako magiging nagtotoo eh. tayo. Ngayon, Generous ka, pero kailangan Mayroong may wisdom. wise, din, may wisdom yung yung paggamit natin ng Kaya generosity nga natin. pagdating sa pera, ako ang nagko-control. Kasi dito, kung ano lang mabili, Uy, gugoy. grabe siya. Uy! Ano na ba yan? Food naman yun. Kala ko pamilya Max eh. Wala. So yan po yung katuruan ng ating Panginoon sa gabing ito. Eh? Yan po yung pagpapaalala tungkol sa mga heart natin, motives natin, ng pagbibigay, nasan ba yung heart natin, sa pagsiserve sa Panginoon, nasaan ba tayo. So kung tayo may gift of helps, andun po yung genuine heart na gumawa ng mabuti sa kapwa, tumulong, pero alisin po natin yung kayabangan at alisin po natin yung paghanap ng recognition. So sa Lord, do it for the glory of God, lahat ng bagay. So si Lord naman magbibigay sa atin ng reward sa lahat ng ating ginagawa. Amen po. So titingnan natin yan, yung mga merong gifts niyan, yung mga example natin yan sa sina PB, yan sa Bible, sina Priscilla, sina Aquila. Yan ang mga example sa biblical example ng mga givers. So ng mga helper. Kasi helper yan ng Panginoon, ng mga disciple noon eh. Nung nagmi-ministry na sila yung mga backup. Kaya makikita mo noon, ang mga disciple noon, nagdi-disciple sila, hindi sila tatrabaho, pero may susuporta sa kanila. May nag-help sa kanila, 'di ba? Yun yung mga behind the scene. Kaya nga kahit dito, kung ang pastor nag full time, ang mga membro ang magsusupport sa pastor sa lahat ng kailangan niya para magpatuloy yung ministry. Merong mga ganun full time, mabuti nga dito hindi nagpo full time ang pastor eh. Kasi pag nag full time sa pastor, mahirap ang full time pastor kasi nga kakailangan mo rin na suporta para sa pamilya mo. Kung hindi, 'di ba? Wala kang asahan sa church like yung mga ibang mga church na mga hindi pa able to support yung pamilya. Pero si Lord naman, marunong naman siya. Alam niya kung alam yung kung saan ka ilalagay, 'di ba? Kaya nga mapalad yung mga pastor na gano'n na may lugar. Tapos meron na silang established na kasang iba, hindi binavalue eh. No? Hindi binavalue, sayang. Samantalang may mga taong mas worthing bigyan ng ganyan eh. Pero yun, may pagtuturo naman ng Panginoon yan. So tayo naman, hindi naman tayo doon nakatingin, wala yan sa atin. Basta tayo nagsiserve tayo sa Panginoon, yun yung nais natin, mapapurihan siya, mapasamba, maitaas, mapaglingkuran. Ang nais lang natin eh, Napakaswerte makarating lang tayo yan sa kalangit. napakaswerte sa mga pastor na established ng churches. Napakaswerte. Na meron sila, yun. Mga Oo. support. Kahit talagang marami pong full-time pastor talaga. Bibihira yung mga kagaya ng mga yung mga nagtatrabaho para sa sarili mo plus nagtatrabaho para sa sa ministry. Kasi Pero darating din naman ang panahon na yung yung mga namin ng nakaraan sa pioneering, pagtatrabaho muna kami para may pamasahe. Para lang makapag-ministry. Para pag makapag-ministry, makatulong. Ganun nga. Ganun ang pioneering. Kaya salamat sa Lord.
Kaya yung mga behind the scene, mapalad po tayo. Kasi tayo po yung mga ginagamit ng Panginoon, daluyan ng pagpapala. 'Di ba? Amen. Masarap nang kaya yun na tayo maging daluyan ng pagpapala para mapagpatuloy ang ministry. Amen po. So salamat sa Lord sa gabing ito. So nawa po ay meron po tayo naunawaan, naintindihan sa pag-aaral natin sa gabing ito yung tungkol sa gift of the helps. So yun po yung gifts of helps. So yun po, chinek lang po naman yung ating heart. So lahat po tayo ay able to help. Kasi lahat po tayo binigyan tayo ng kakayahan, meron po tayong kalakasan, meron po tayong resources para gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. So good evening po. So yan po yung pagtuturo ng Panginoon sa gabing ito. So sa pagkasarado ng ating pag-aaral sa gabing ito, so see you on Thursday ba meron tayo? Wala po. So Friday muna. Friday na lang po. Friday po, see you po on Friday. Siguro po ay kung pupunta rin naman po, dito lang magano po tayo. Magano lang po tayo kay Ate Len. Connect lang po tayo kay Ate Len. Amen po. So God bless po Ate Len Meg. Good evening po. Salamat po sa inyo. Nawa po ay patuloy po tayong lumago sa paglilingkod sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos at lahat ng ating mga bagay na meron tayong mga concern. So let us always approach the Lord. Amen po. So let us ask to Pastor for closing prayer. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening. Thank you, God, for the words that we heard. Thank you, Lord, for the life of Pastor Carlo, that used his life, oh God, mightily. Thank you so much, oh God, that these words we hear, oh God, will enlighten us to have our foundation in faith, oh God. Thank you so much, oh God, for our brethren who are able to come this evening. Thank you, Lord, for their life. Thank you for the protection to every one of us. We give you praise, O Lord, and glory belongs to you, O God. Thank you, Lord, for your wonderful works for us, O God. Amen. We give you praise, O Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you mga kapatid. See you on Friday. Bye-bye. Good night. God bless you. Dito na lang tayo sa loob tayo. No? O sa labas. Sige. Salamat po. Tayo sa mga